Hello guys, magandang araw sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng mga solid natin dyan na taga-subaybay sa ating mga video guys, maraming salamat. So welcome back sa aking channel, NCMX Vlog. Ngayon guys, meron tayong gagawin na isang booster pump, no? So isishare ko po sa inyo kung paano ito kakabit yung booster pump na medyo may malaking tangke. So marami po ang sizes ng booster pump. So ang gagawin natin ngayon, ikakabit natin ngayon ay 60 liters na pressurized pressure tank na bladder type. So ituturo ko po sa inyo kung paano ito gagawin or i-install sa mga hindi pa alam guys. Ito, ganito lang ang gagawin ninyo. Panoorin at sundin kung paano natin gagawin guys, para meron kayong mapupulot na konting idea guys. Okay? So ito na po guys, ito na po yung gagawin natin. So ngayon meron tayong 60 liters na bladder pressure tank at meron po tayong water pump na ayan yung position niya ganyan. Yung water pump natin is 1 horsepower, tapos yung mga materialis natin guys na kakailanganin ito. So sa taas meron tayong 3-way na adapter. 3-way lang to. Ito. Kinabitan na natin. So tanggalin muna natin to guys. Ayan o. So ito po yung purma, yung 3-way, yung tinatawag na 3-way connector. Ito po yung number 1 na size. So ito female, dito female din na inlet or outlet dito. Tapos itong isa ay male, male siya para kakabit natin direkta dito. Ayan. Pero sa akin guys, sa setup ko na to, lagyan ko muna ng check bulb. So yung check bulb natin, ito yung check bulb. So dito natin ipipwesto bago natin i-connect tong kanyang 3-way connector, para yung pressure natin guys ay hindi makabalik dito sa water pump. So dito lang sa check bulb, hanggang dito lang sa check bulb yung pressure. So ganito po ang mangyayari dyan. So huwag niyong kalimutan guys na baliktarin tong check bulb, kasi kapag nabaliktad to, hindi siya gagana guys. So dalawang side ito, sa kabila saka dito. So dito na side guys, dito yung blocking bulb. Dito isasara niya dito. Ito. Kapag dito nyo ipapasok yung tubig, sarado to guys. Dapat dito sa kabila ito yung mag-open. Yan ito yung magbukas sara. Ayan. So dito papasok, tapos kapag hindi na gagamitin yung papasok, ibablock niya yung daanan. Yan. So kailangan kung saan papasok yung tubig, dito natin ikakabit dito. Ayan. So yung labasan ito yung labasan guys. So yung labasan, maghihintay lang to kapag bubukas yung check bulb. Okay? Anyway, may arrow naman dito guys, nakalagay kung saan yung arrow, doon papasok, doon lalabas yung tubig. Yan, kung saan yung arrow, doon lalabas, saka doon dito papasok. Yan, may arrow, sundin lang yung arrow. Okay? Alright, so dito natin pasok.
So, ang kakailanganin natin is itong 3-way connector. Kung wala kayong 3-way connector, gagamit lang kayo ng PVCT. Ganito PVCT. Ayan. Kasi guys, bakit tayo gagamit ng 3-way connector dito? Kasi meron tayong flexible hose dito. Ito yung flexible hose. Ito yung gagamitin natin na pang connect dito sa ating bladder pressure tank. Yan. So, yan yung ating flexible hose. Ito yung magko-connect dito sa ating bladder pressure tank. Tapos itong kabilang dulo, dito po natin i-connect sa 3-way connector natin. Okay. So, panoorin kung paano. So, okay guys. Panoorin lang kung paano natin i-kakabit to. So, ngayon, meron tayong nipple. Kailangan natin ng nipple guys. So, yung ginawa natin nipple ay PE hose. Tapos, nilagyan lang natin ng thread earth. Yan. So, putulin natin dito para magkaroon tayo ng nipple dito guys. Yan. So, ngayon, itong nipple na to, dito natin to ikakabit sa water pump. Ayan. Ayan o. Pasok na siya. Okay. So, dyan natin nadaan. So, tapos, yung kabila naman, dito sa check valve. Yan o. Yan guys. So, dito sa check valve, kalagay siya diyan. Tapos, ganyan siya. Yan o. Yan. Baligan yan siya guys. Tapos, itong 3-way connector natin. Yan na. Dito natin ipapasok. Yan. Yan. Yung check valve. Paano yung araw? Pataas yung araw guys. So, dito natin ipasok. Ganyan. Ba tayo? Yan. So, dyan siya. So, ngayon, so, nandiyan kanyan yung ano niya. Tapos, ito yung flexible hose. So, sa flexible hose guys, yung kabila, ito may nut siya. Pwede natin matanggal. So, sa nut, mayroong gasket. Ito, pasok natin dito sa kanyang pinaka-nut niya. Yan. Tapos dito natin kakabit dito. Yan, ganyan. So, bali ganyan yan guys. Okay. Higpitan lang natin. Yan. So, itong isa, dulo, dito natin ipupisto sa 3-way connector. Yan. So, yun pala. Mali pala to guys. So, yung una, dito sa dito sa 3-way connector. Yan, pasok muna natin to dito. Itong kanyang hose. Flexible hose. Yan. Kailangan itong makapasok dito guys. Yan o. Masok na siya. Okay. So, ganyan. Bago natin ito ipasok yung para sa
sa pressure tank. Yan, ganyan. Ayan siya. Okay, pasok na. Tapos, pasok, higpitan lang. So, ayan. Ayan na po yung forma ni Res. Klaro ba? Ayan o. Dito. Tingnan nyo dito. So, ayan yung forma niya guys. Yan. So, ang yung pump, binuga yung pump, papasok yan dyan sa tangke at dito dadaan sa hose. Yan. Yun yung purpose ng hose niyan guys. Kaya nitong mag hold ng pressure, mataas na pressure. So yan, yun yung unang step. Pangalawa na pala, pagkatapos ng check valve. Yan. So yung pressure mula dito sa pressure tank, babalik yan dito. So hindi siya babalik dito sa pump natin kasi mayroong check valve na pumipigil ng pressure. So yung pressure lang dadaan palabas dito sa isang outlet na to. So dito na tayo maglalagay ng supply papunta sa bahay. Kailangan natin supplyan, di ba? So para makapag-extend tayo, gagamit tayo ng male adapter. Okay. So yung gamit pala natin dito is PVC lang. Yun. So diyan na tayo lalabas guys. So ngayon, meron na tayong male adapter dyan. Kailangan na natin ng mag-extend. Okay? So ngayon guys, sunod itong ting male adapter. Kabit natin dito. So ngayon meron ng male adapter. So sunod natin guys is yung elbow. So mag-elbow tayo. So para makakonek ng magkadugtong sila, kailangan natin lagyan ng makikli na PVC pipe na D1. So dito natin ipasok sa elbow, tapos pasok ng ganyan. Okay? Yan. So punta na tayo dito. Sunod nito, kailangan natin ng maglagay ng onion dyan. So ito na yung onion. So ganoon pa rin, para makapag-connect tayo sa onion dito sa elbow, kailangan ng tubo. So maikli pa rin guys. Nilagay ko dito. Tapos dito natin ipapasok yung onion. Onion patente. Ayan. Okay. So next dyan guys ay ang ating tea. So itong tea natin na ilalagay dyan, ito is threaded. So bakit tayo maglalagay ng tea na threaded dito? Kasi lagyan pa natin dito natin ipwesto yung pressure switch at saka pressure gauge. So para makakonekta tayo dyan, siyempre meron pang tubo. Ayan, may clean tubo. So yung posisyon niya guys, pag ganito, pag ganyan yung pisto ko dyan. So next sa T, mag-elbow na naman tayo guys. Elbow. So para makakonect tayo, kailangan pa rin ng maikling tubo. Ayan. So step by step tayo guys, no? So dito natin ikabit yung elbow. Tapos baba na to guys. Ayan. So dito may maglagay pa tayo ng valve dito. So ikakabit muna natin, bago natin ikabit yung valve, ikabit muna natin yung pressure switch. Ito yung pinaka-importante dito. Ito yung mag-control sa system natin guys. So yan, para makakonect tayo ng pressure switch dito, meron tayong ilalagay na bushing. Ito yung bushing guys. Ito GI bushing. So 1/4 yung kanyang side, yung kabilang side, 1/4
So yung sukat dito guys, 1/4 by 1. So dito natin ipapasok yung nipple. So katulad nito. Yan. Tapos yung nipple, merong T. So yung T, yung sukat ng T guys, 1/4. Yan. So dito natin ipapasok yung gauge at saka pressure switch. So ganito, pasok mo natin. So kailangan guys, may tiplon to, pero ngayon hindi ko muna nilagyan ng tiplon para makapag ano tayo. Demo lang kasi ito guys. Yan. So ganyan siya. So okay, para makapagkabit tayo ng pressure switch. Yung pressure switch guys dito, taas. So para makapagkabit tayo ng pressure switch, kailangan natin ng nipple. Ito. So ang sukat nito guys is 1/4 by 2. Yung size niya, yung laki niya, 1/4. Yung haba niya is number 2 inches. Okay, lagay natin dito. Yan. Okay, so yan, meron ng nipple guys, no? So diyan natin i-pwesto yung ating pressure switch. Yan. Dahil yung pressure switch guys, female. So pasok to sa nipple na dito. Yan. So yan. So ganyan yung pwesto niya, ganyan. So yung gauge dito natin direkta. So ito yung position o yung forma ng ating gauge. Ayan. So nasa likod yung kanyang adapter. Hindi tulad sa iba, dito sa gilid. So direkta natin dito guys pag ganyan. Pero kahit nasa gilid yung yung iba, pasok pa rin yan dito. So ganyan siya. So ayan yung forma niya guys. Ayan. Okay. So ayan na. Okay na dyan. So ngayon, dito tayo sa gilid. Okay, so maglagay tayo ng guys, bulb. So dito yan, natin ipisto yung bulb niya. Dito natin ipisto yung bulb. Yan. So yan siya. Yun o. Okay. So bakit may bulb tayo dyan? Para dyan natin sara kapag mayroong mga maintenance tulad ng gripo, magpalit ng gripo. So close lang natin dyan. Diba? So okay na tayo dyan. So ang susunod yan guys, papunta na dun sa bahay yung supply. So ngayon dito muna tayo sa niya, yung kanyang suction ng pump. So yung suction ng pump makikita natin dyan. So dito guys. So maglagay tayo ng male adapter dito. So ayan. Lagay natin. Okay. So mayroon ng male adapter. So dahil suction tayo, kailangan nating maglagay ng union pa rin. So para makapag-connect tayo, lagay pa rin tayo ng tubo dyan. Tapos itong union. So dito guys, papunta na to sa source. So yung source nito guys, overhead tank. Doon tayo kukuha sa overhead tank. So itong setup na to, doon natin to ipisto sa ilalim ng overhead tank. So yung overhead tank guys, yung tower niya, ginawang tower is mga angle bar. So may apat na angle bar na para sa poste niya. So sa ilalim pwede siya ilagay. Kaya ito yung setup natin. So ngayon, ang natin dyan, abang ay itong suction ay papunta to sa taas. Yung suction nito guys, papunta to sa taas sa overhead tank, yung supply. So
So hindi na tayo kailangan maglagay ng foot valve or check valve dahil mayroon na tayo dito, no? So yung dito papunta sa overhead tank sa taas, mayroon lang tayong ilalagay na ball valve tulad nito. So ito yung ilalagay natin dito sa taas, ito sa taas na bahagi para in case mayroong mga maintenance dito, kailangan natin i-close yung tubig. So ito lang yung sasara natin. Okay? So kailangan may valve talaga, guys. Alright. So ngayon, dito sa pressure tank, kailangan natin ng wiring, di ba? Yung supply, electrical supply para aandar yung ating water pump, yung motor. Para makaandar siya, mayroon ditong mga terminals. Buksan natin. Alright. Ayan siya. Lapit natin. Okay. So ito may mga terminals dito, guys, no? Bali, 4 na terminals meron ang isang pressure switch. Tsaka may spring na 2, may maliit at saka may malaki. So sa pag-adjust ng pressure dito lang sa malaking spring, pag pataasan natin yung pressure, hihigpitan lang natin yung nut dito. Ayan. So itong maliit, ito yung ginagamit para sa kanyang cut-in. Alright? Pagpataasan natin yung PSI. Pero kung ano lang, yung PSI nyo setup is 2040, itong malaki lang yung i-adjust natin. Pero kapag mataas na, halimbawa 6040, kailangan gamit na tayo nitong maliit na spring. Ito kasi yung ano, guys, yung mataas na cut-in, ito yung gagamitin. Cut-in tayo ng 40, ito yung gagamitin natin. Higpitan natin to. Tapos magka-cut off ng 60 PSI, itong laki. So yan yung ano dyan. So mayroon tayong separate na video sa pag-adjust ng pressure switch. Okay? Ngayon, yung wiring nito mula sa breaker dito papasok or dito, kahit saan dito, guys. So yung isa, yung palabas ay papunta na sa ating motor. So yun na muna ang ating setup, kung paano natin kakabit yung mga accessories nitong ganitong setup, guys. Bladder na pressure tank. Pwede rin kayong hindi gumamit ng ganito, guys, ng flexible hose. Pwede direkta lang kayo, gagamit lang kayo ng ganito, PVC rin. So dito sa may tangke, yan, pwede kayong hindi gagamit ng flexible hose, gamit lang kayo ng mga PVC. So dito, yung gagamitin natin dito is male adapter. Tapos punta tayo dito sa elbow, tapos elbow na naman pupunta dito. So yung dito, ang gagamitin nyo dito is female adapter. Tulad nito. Female adapter siya. So, ganito, guys. Para hindi kayo ito. Dahil nandito na tayo, tuturo ko na lang sa inyo kung paano ito gagawin, di ba? Okay, so tanggalin muna natin to. Okay. Ngayon, dito gagamit kayo ng ano dito. Yan. Siyempre, tanggalin muna natin to, guys. Yan, para magkaroon tayo ng so ganito. So, middle adapter na to. Siyempre, gagamit din kayo ng
onion. So meron ng onion. Tapos elbow. Yan. Dalawa na to. Isa lang gamitin niyo ha. Pero nagamit lang natin to para maging mahaba yung ano natin. Kasi medyo maikli ito. Hindi kasi ito para sa ano. Para rito. Okay. Ayan, ganyan. So, halimbawa lang to. Ayan guys. Kailangan may onion. So, yung bulb, pwedeng meron. Pwedeng wala. Okay. So, yung tubo na papunta dyan ay ito. Ayan guys. Ganyan, oh. Tapos, ito yung female adapter guys. Oh. Ito. Yan. So, kasya siya dito. Kasi number 1 lang to. Yan. Tapos, lagay kayo ng tubo. Tapos, pwedeng maglagay kayo ng onion dito. Ganyan, oh. Kailangan pwedeng mag-onion kayo dyan. Pero sa ngayon, hindi na muna. Ayan, oh. So, ganyan. O, ganyan guys. Kita ko sa inyo. So, ayan siya. Pwede ring PVC yung gagamitin mo dito sa papunta sa tangke. Kung wala kayong ayaw nyo yung ganito, yung flexible hose. So, yan yung posisyon niya kapag PVC yung gamit. So, ayan. Tapos yung saksyon, lihis nila lang. Dahil ano siya. Pwede nyo yung mga ano dito, pag ganyan ah. Ayan, palihis ba? Pwede ganyan. So yung saksyon, hindi magbubunggo sa tubo na papunta sa tangke. Okay guys. Ito na yung final na setup guys doon sa site. So ganito na yung kanyang setup. Magiging setup. Ayan. So meron tayong 3 full bulb dito na nilagay. So bawat isa ay may kanya-kanyang purpose. So na tayo dito sa ibaba. Ito yung palaging naka-close. Dahil dyan, ito yung maharang sa pressure galing dito sa pressure tank. Tapos itong isa naman, ito yung pwede na i-close kapag may maintenance sa loob ng bahay, tulad ng pagpalit ng mga gripo. Ito namang isa, pwede ring yan ang i-close kapag mayroong mga maintenance sa kunwari sa water pump, tanggalin yung water pump. So hindi naman po pwede na tanggalin yan tapos nakatiwang mo yung connection diyan sa onion, dahil may tubig na dadaloy diyan mula sa overhead tank kapag walang hindi gumagana yung pressurized na tangke. So yung itong dalawa close to, tapos open to. Open natin itong isa kapag ayan. So wali ito yung kanyang distribution, yung supply papunta sa loob ng bahay. Tapos dito naman, ito yung dito papasok yung galing sa reservoir storage tank, dito doon sa overhead tank natin. So dito papasok. So dito kukuha yung water pump natin. Ayan. Dito yung suction niya. So, kailangan naka-close to para yung tubig na hinihigop ng water pump dito lang sa galing sa storage tank. Tapos yung buga naman galing sa pressure tank dito lang, hindi siya babalik. Dahil kapag inopen to, yung mangyayari, magsisirculate yung tubig. Okay? So, kailangan close to palagi. Buksan lang to kapag nag-burn out. Na hindi ba gumagana yung pressure tank.
Okay? So dito yung supply. Ito papunta sa bahay. So yan. Yan na yung pinaka setup natin guys. Yan yung setup niya doon sa site. Okay? So hanggang dito lang muna itong video natin. Maraming salamat. At sa mga solid, thank you for watching and support sa mga video natin guys. Maraming salamat. Okay? Hanggang sa susunod. Bye-bye.